Masaganang buhay, ako po si Merlaison. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RTI TV, YouTube at Facebook. Makakasama po natin ngayong umaga si Sir Yuli Pastor, IT specialist at hardinero. Dito po yan sa Carmona, Cavite. Sir Yuli, kumusta po kayo? Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Ay, mabuti po. Ako po ngayon ay nandito sa Carmona. So, ang pinagkakabalahan ko ay yung mga mga lettuce, pagtatanim, yes. Pagtatanim ng strawberry. Yan. Wow. So, meron din ako mga pak choy, kangkong. Yes. So, yun yung pinagkakabalahan. Kailan po kayo nag-start magtanim ito, Sir Yuli? Nag-start ako October 2024. So bago lang. Yes, Mag-iisang taon. Yes. Medyo memorable kasi bagyong Christine yun. Wow, talaga naman nakatanim sa ano ba yung bagyong yun Ano pong nag-encourage sa inyo na magtanim ng ganitong mga halaman? Actually, isa sa nag-encourage sa akin, yung wife ko kasi kailangan niya ng mga gulay. Gulay, yes. So, everyday bumibili kami ng gulay. So, why not magtanim na lang ako? Magtanim na lang. Alright. Mga nasa isip ko. So, ang mga una kong tinanim noon, pak choy, lettuce, Yes. parati niyang, yung pak choy, lagi niya sinasahog sa gulay niya. Yes. Yan. Oo. Tsaka yung kangkong. Bakit po kailangan paraking gulay ang kakainin ni Mrs.? Ay, honestly, kaya siya kailangan niya ng gulay kasi kailangan puro green leafy yung Green leafy, alright. Dumaan siya sa mga, siyempre, mga challenging sa buhay. So, Yes, so ngayon, kumusta na po si Mrs. dahil sa pagkain ng gulay? ay, Kayo nako, po. God is good kasi Yes. sabi nga, nakatulong yan, Yes yung po. mga gulay natin. So, sana tuloy-tuloy na. As Yes of po. now, cancer-free na po siya. So, Wow, kasama mo kami, Sir Yuli, sa prayer, ano? ay, salamat Na marami. mabilis na paggaling ni Mrs. Dahil po sa provide po ng Panginoon at sa mga gulay po na tinatanim po Ay, ninyo. opo. Bukod po dyan, ano pa pong benepisyong nakukuha po ninyo sa pagtatanim? Kung mapapansin nyo po, yung dati kong laki, so previously kasi ang bigat ko 225. Talaga na. Ngayon, medyo mahirap siguro, na- nasa 190 na lang ako. Wow, So, malaki siguro na. malaking tulong yung akit manaog ako dyan. Yes. So, yung kilos ko. So, yan. So, sa pagdating Exercise, sa no? kalusugan Alright, ko, yung high blood ko, Yes. yung sugar ko, Nag-normalize. Kung Alright. dati ang gamot ko 8, ngayon 4 na lang. Wow, nakalahati. Nakalahati. Malaking tulong. Malaking tulong na. Oo. Ano yan? Gastusin, no? Lifestyle change talaga. Yes. Ano po kayo natuto nito, Sir Yoli? Ay, nako. So, yun nga, dahil sa pag-research, Yes. kasi bago ko pasukin yung isang bagay, kailangan alamin ko kung ano yung mga pros and cons. Yes. Saan ako magsisimula, anong media yung gagamitin ko, Yes. ano yung pinakamadali. Then from there, Opo. nagsimula ako dun sa mga bumurahing buto. Okay. Para magkamali man ako, hindi masakit Hindi sa loob. masakit, oh. Maliit lang ang Maliit punan. lang ang puna. Alright, okay. Tapos, actually, nagsimula ako sa mga bote. Mga Kasi recycle. maraming patapon. Alright? Kailangan ni Mrs. ng maraming tubig. So, marami kaming bottled water. Yes. So, kinakat ko yun. Yes. So, ang challenging lang sa bote, umiinit siya. So, Kasi matindi sikat ng araw. Alright. convert ako into styro. Styrobox. Yeah, so nung po mag-start kayo, gaano po karami styrobox ang ginamit po ninyo? Nagsimula ako sa 3 tuna box. Ang laman niya 60 na styro. Yes cup. po. Yes po. So, parang kulang. So, nadagdagan. Okay. Kaso, ang isa sa challenge dahil nasa bubong ako. Yes. Baka biglang bumagsak yung bubong ko. Diba? So, mabagkita siya. Alright. Ang ginawa namin, pinadagdagan namin ng mga bakal para Pinatalag. Alright. stabilize siya. Tapos kung dati mga nakapatong lang yung mga styro ko sa Yes. bubong mismo, pinalagyan ko na siya ng pwesto para maayos naman yung Oo. pag may gustong tumingin. Unti-unti na-improve siya. Yun. Medyo aggressive po kasi ko. Kaya from 60, Yes. ngayon nasa na siya. Nasa, I think, almost 400 heads na Wow. ang pwede mong malagay. Sir Yuli,
IT ang profession mo. Pero eto, no, napunta ka sa... paano mo dinidivide yung oras mo? Ay, okay, so siguro dahil dahil madalas work from home tayo. So, kaysa nakaupo lang ako dito. Yes. So, yung mga extra time ko, Oo. binubuhos ko sa pagtatanim. Yes. So, malaking tulong talaga. So, tanggal stress. Yes. That's the number Yung one. number one. Oo, tapos parati ka pang may ginugol na pagising mo kinaumagahan, meron kang makikitang progress sa tanim mo. So, yun yung mas maganda. Palagay ko, gumigising ka na rin madaling araw. Ay, nako. Oo, mga alas 5 po. Wow! Dati yung gising ko mga Dahil alas sa halaman. Opo. Gising ako mga alas 5 para magpolyar. Yes, oo. Tapos, bago ako matulog, ipupulyar ko pa rin. Yes. Mga alas 8, alas 9, ganyan. So, yung mga routine ko dati na hindi ko ginagawa, eto na siya. Ito na siya ngayon. Akala kasi nilang iba, Sir Yoli, no? Kapag itinanim mo, iintayin mo na lang. Hindi. Dapat i-apply natin TLC, di ba? Sir Yoli, no? Yung So, tender love and care. Kasi may buhay yan, di po ba? Yun nga, isa sa natutunan ko. Sabi ko nga sa misis ko, baka dati kung magsasaka sa previous life ko. Kasi parati na lang, Yes. kulang na lang, doon ako matulog sa taas. Yes, So, actually, meron akong kwarto sa taas, yun yung office ko before. Yes. So doon ako nagtatrabaho at the same time, dahil bago, aggressive, parati ko sinisilip yung mga tanim ko. Ganun masyado. Talaga naman. Palagay ko, Sir Yoli, yung kapag sa computer yan, IT, no? Pagtingin mo sa mga green kasi, nare-relax ka. Ayun, Di ba? pampaganda sa Oo. mata. Okay. Green talaga. Bukod po sa hydroponics na pong pamamaraan, conventional, ano pong pamamaraan pong ginagamit po ninyo? Meron Is it natural? Meron po ako yung ginagamit ko yung vermicast. Oh! Gumagamit ako ng Maganda vermicast. po yan. Hinahalo ko siya sa loam soil. Yes! So, at hinahaluan ko din siya ng coco peat kasi isa sa natutunan ko, hindi ko alam ba't hindi ko pa natutunan before eh. Kailangan ng lupa, nakakahinga. Yes! Yung mga lupa ko dati, Oo. ang tigas parang Siksik tray. siya. Oo, siksik na. Yung kailangan nakakahinga. So, Tama. kailangan mag-mix ka ng maayos. Yes. So, aside from hydroponics, kailangan ko rin siyang magkaroon ng conventional para Yes. just in case mag-fail yung hydro ko, meron Oo, akong meron ka nga conventional. Opo. Ang conventional po, mga kababayan sa lupa kasi ito, no? Sinasabi na-explain ni Sir Yuli kanina, para buwag gagal lupa, makagala yung ugat, Tama. makakuha ng nutrients ayon sa kanyang pangangailangan. Di ba ba? Opo. Okay, Tapos, kapag sa mga namumunga nyo pong halaman naman, kagaya po ng strawberry, ano pong nilalagay nyo pataba rito? Okay. So, sa ngayon po, ang nilalagay po, bukod doon sa vermicast, meron po akong mga fermented na mga... Fermented fruit juice. Correct. Opo. Right, alright. So, sabi ko dati sa misis ko, oy, yung mga pinagbalatan mo na saging, akin yan. Yung mga ginamit natin sa mga kape, akin yan. Coffee grounds. Alright, pati okay. po yung pinagbiyakan ng itlog. Oo. Kasi kailangan ko calcium. Cielo. Chop-chop po yun. Yes, so, kalpos. Oo. Ako talaga naman. Ang dahil malawak na sirang knowledge mo talaga. Talagang ni-research mo na gusto. Dahil po yan doon siguro sa pag-research ko. Okay, ngayon po nakikita namin napakaganda na ng garden po ninyo. Ano po bang plano yung development dito? Sa ngayon, gusto ko pang magdagdag ng mga halaman na pwede pang tumubo. At Yes. yung mga, actually, meron pa nga nire-request si Mrs. Gusto niya ng kale. Maganda baka po yun yan. yung isa ko sa Super target food din po yan. Alright, okay. Nag-request siya nung minsan yung arugula. Oh yes, maganda po yan. Actually, may tanim ako arugula. Seedlings na siya, patubo na siya. Yes, so. At yung huli, yung kamatis, dahil nagmahal yung Mahal kamatis kamatis, 400 natin. per kilo. Ang hirap po maghanap ng kamatis. Yes. Kaya nagtanim na rin ako ng kamatis. Okay, Seriously, palagi ko sobra sa inyong pangangailangan yung mga na-harvest mo. Ano pong ginagawa niyo po sa iba? Ay, marami po akong kaibigan na very supportive. So, Yes. ginagawa ko, pinagbibili ko po yung sa murang halaga. Alright. Tuwang-tuwa naman po sila talaga. Okay. Talaga naman. Parang yung mga kaibigan mo, na-attract mo na rin magbago ng lifestyle. Ay, opo. Okay. Malaking tulong sa kanila. Mukhang pag tumatanda tayo Yes. kailangan magbago na tayo ng lifestyle talaga. Tama po. Dapat pa puro mga naturally grown yung Tama mga po, kinakain po natin. Di po ba? Ano po, sa mga beginners po, na magtatanong sa akin, sir, meron bang magandang itanim? Kapag, ngayon lang ako magtatanim, ano po pwedeng mong ibigay na payo, sir, yun? Siguro ang maipapayo ko kailangan aralin mo kung ano yung gusto mong itanim. Yes. Simula tayo sa basic. Yes yung po. madaling tumubo. Para, syempre,
Hindi ka masaktan kung mag-fail ka man. Pero Yes. syempre, bago ka pumasok sa isang bagay, Oo. tulad ng pagtatanim, aralin mong mabuti. Tama. So, ano yung mga kailangan mo, i-ready mo. Tama po. Pero pag nag-fail ka, sige pa rin, tuloy pa rin. Kasi pangit naman yung nag-fail ka, susuko ka. Yes. Agad, diba? So, Oo. yun lang po. Palagay ko namatayan ka na rin ng halaman. Ay, At anong nako. ginawa mo? Ako rin namatay na rin ng halaman. Ano pong ginawa niyo sa Dahil Yoli? nagsimula po ako, October 2024, Opo. hindi ko alam na papasok si Bagyong Christine. Oo. Lahat ng itinanim ko po namatay. Hmm. So, sabi ko dahil, okay, mura lang naman yan. Tanim ulit tayo tanim ulit. pagkatapos na yan. So, Hindi ka sumuko. correct. Oh. At dinagdagan ko pa po ng mas marami dahil Alright. Oo. nainganyo ako doon sa mga nakikita ko Yeah. sa garden. Yes. So, ako nga po palagi ko sinasabi, Sir Yoli, try and try until you succeed. If you fail, you learn. Di po Correct. ba? Opo, If you succeed, you earn. Tama. Nag-e-earn ka na ngayon, Sir Yoli, dahil Ay. nakakabenta ka. Opo. Alright, opo. Parang dagdag sa Dagdag. pangbili ng mga Yes, buto po. pa, Yes. ng mga fertilizer na kailangan natin. Okay. Para tapos kung gusto ko magdagdag pa ng mga tanim, at least, di ba? Doon ko na siya kukunin. Yes. Sir Yoli, nasa exclusive village kayo dito sa Carmona eh. Ay, opo. May guardhouse kayo dyan, ano? Siyempre, kung mga dumadaan po mga ka-village mo rito, makikita ng mga lamot, tumitingin. Willing ba kayong magbigay ng education sa kanila pag gusto nila magtanim? Ay, nako, opo. Willing po ako. Wow. Kasi, like for example, nung minsan, punta ako sa HOA namin, sabi ko, Yes. kung gusto nyong magtanim, Apo? pwede ko magturo. Yes, wow. Punta lang kayo sa bahay ko, makikita nyo yung tanim ko sa bubong, pwede Yes. ko kayong turuan. Yes. Paano siya gawin. Mm. Mga ganun. Willing ako to share everything. Yes po. May plano pa po kayong mag-expand ng farm. Bukod po dito, biniyaya kayo ng Panginoon na Ay, minamanifest ko yan. Sana Yeah, magkaroon. yes, Kasi, oh. syempre, hindi lang naman dyan sa bubong ang gusto ko. Syempre, gusto ko magkaroon ng malaki. Tama po. Kasi, hindi lang naman ako habang buhay nasa IT. Tama po. Diba? So, at least, natutunan ko na to pagka nag-retire na ako. Yes. Andyan lang yung farm. Mm. Pwede ko nang ituloy. Yes. Ako po, natutunan ko to sa chewin ko eh. Sabi niya, Mer, kapag ikaw ito matanda na, dalawa lang ang pwede mong balikan eh. Magtanim o magsulat. Tama Di po. ba? Tama po. Sabi ko nga sa misis ko, Oo. lahat yata ng pa-laid back ako eh. Yes. Kumbaga, yung iba magsasaka, gusto Oo. nila magpunta sa higher education, di ba? Ako nasa taas, Yes. gusto kong pumunta. Oo. Ang isa sa napansin ko, lalo na nung pandemic, Opo. ano ba yung nag-survive? Opo. Agree. Agree. Diba? Yes. Yun oo. yung bunabalik-balik ako. Alam mo, Sir Yoli, nung wala pang pandemic, napoporsi ko eh. No? 10 years before the pandemic, tanim ako ng tanim. Nagtuturo ako sa social media. Wala nga pumapansin. Pinansin lang tayo na magkaroon ng pandemic. Opo. So, ganun po, ano? Sa mga pong, ano po pong pwedeng yung ibigay na tips sa mga kababayan po natin na gusto pong magtanim? Ang akin lang, hindi hadlang kung saan ka man lugar. Yes po. So, ang importante, kung gusto mo magtanim, pwede ka sa tagiliran, sa likuran, sa bubong. Ako nga Yes. sa bubong. Tama po. At kahit sa loob ng bahay, ang importante lang naman kasi, tender loving care. sabi Yes po, ko nga, diba? TLC. So, yun lang. So, kung meron kang gustong matutunan pa, Opo. aralin mo unti-unti. At makukuha mo din lahat. Yes, Sir Yoli, invite nyo po yung mga nanonood po sa atin ngayon. Try po nila yung pagtatanim para po yung fulfillment. Ay, Ano po, ma-feel din po nila. isa po sa natutunan ko sa pagtatanim ay yung saya sa umaga, saya Yes. sa gabi, nawawala yung stress. Yes. Ngayon, pag nai-stress ka, punta ka lang sa garden mo, tingnan mo Yes. yung mga greens, mag-coffee ka. Yes. So, isa sa benefits na nakuha ko doon, Yes. sabi ko nga sa inyo, dati napakalakbo. Hindi ako kumakain ng gulay. Pero Yes. dahil sa marami na tayong sakit na nararamdaman sa paligid natin, kailangan Yes. magbago na po yung lifestyle natin. Tama po. Kailangan kung ano yung gusto natin kainin ng mga gulay, itanim na po natin. Tanim po natin. Kasi mamahal na po. Yes. Bukod sa katipiran, Sir Yoli, ako po sinasabi, nakakatulong tayo para i-preserve yung ating kalikasan. Correct. Di po ba? Kasi nagtatanim po tayo ng mga naglalabas ng oxygen, manipis ng ating ozone layer. Opo. Naku, napakaganda po ng imbitasyon ni Sir Yoli. Nagawa po niya yung magtanim, magagawa niyo rin po ang pagtatanim. Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw. Dahil sa pagbabalik po namin ni Sir Yoli, ituturo po tayo sa kanyang garden. Sa pagbabalik po ng masaganang buhay.